We are the Mom Group. Operation Tulong USA. Balik tayo sa ating pag-ipag-ugnayan kay Lace Goodwin. Alam nyo, nagagalak ako dahil napagkukwentuhan namin yung kanyang ginawa sa Pilipinas. Sa pagkukwentuhan natin, yung napakasarap kulamin. Yung kulamin. Napakasarap kulamin. Yung mga, hindi naman sila lahat. Siguro mga 99.9%. May 1%. May 1% na natitira na hindi natin kukulamin. Kaya hindi naman masyadong mainit ang ulo doon sa mga gusto mo kulamin. Hindi mainit, malamig nga. Di ba yung mangkukulang, lamig. Kaya maghahanap tayo. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan. Kung meron daw makakatulong kay Kuya Manny na mangkulam, mag-apply lang daw. Kukulamin ko na lahat. Ay, hindi, mag-iiwan pala ako. Mag-iiwan naman ako. Mga 0.01 nga. Mga 0.01 na napakasarap talaga tumira sa ating bansang Pilipinas. Correct. Napakasarap. Walang kalahuhip-hip. Kaluhip-hip. Kalahuhip-hip. Or kalahalukip-kip. Ayun. Halukip-kip, ganun yun. Walang katumbas ang ibig sabihin nun. Kahalukip-kip. Nothing compares to nothing you. Compare. Ang ating bansang Pilipinas. Correct. Dangan nga lamang. May dangan eh. Mayroong subalit, datapot. Subalit, datapot, bagamat, ngunit, pero, andun na lahat. Correct. However, Therefore. Okay. Ang mga nanonood sa atin ngayon ay ang mga OFWs na katuwang natin sa paglilingkod na pambayan. Nagtitiis, nagsisikap para sa ganun ay mapaunlad na ating bansang Pilipinas. Okay, magtungo tayo sa ating napag-uusapan kanina. From there on, na ikaw ay sumulat ng mga documentaries, napunta as writer sa television at mga iba pang uri ng writing. Paano ka na pasadsad sa Amerika? Teka muna, sadsad. Parang naman itinulak kita rin. Nagkasugat naman ako dyan. Parang hindi naman maganda yung nasadsad. Paano ka na darubdob? Para namang, gas naman ang mukha ako. Huwag naman ganun. Ano naman, gandahan nyo naman. Paano ka napapunta dito? Paano ka napapunta dito sa bansa ng milk and honey? Kasi di ba, like I said, sa Philippines kasi, although maganda yung buhay, you always look for a better opportunity. Kagaya ng mga OFWs nating mga kababayan. Ganun din. So, we wanted to pursue better opportunities here. Ang dad ko is half American ng daddy ko eh. Kaya Goodwin ang aking apelido, Kuya Manny. So, yun. Kaya we decided as a family to go here. Ayun. Kaya kami nagpunta dito. Nung dumating ka dito sapagkat manaka sa mga Pilipinong... Pag-ulan ba ito? Parang pag-ulan. Yung mga nagtutungo rito ay pambihira kaagad ang napupunta sila sa kanilang field. Natuntunan mo ba kaagad ang iyong field? Not right away. I started as I applied as a paralegal, legal assistant. Kaya lang, when you go, yung first job ko as a legal assistant, ang testing nila sa akin is writer. So, nung naging legal assistant ako, lahat ng mga pinadadalang documents na may mga cover letter, ako yung nagsusulat because that's my strength. So, after nun, yun na, nag-start na yung may mga clients na mga business clients who wants yung mga operations manual, mga business plans, ako na yung gumagawa. No? Doon din ako nagsimula. And then every time may mga clients ako, nagagawa kami my brother and I had a PR in advertising company. Meron kaming gumagawa kami ng mga websites, yun, mga ganun. Ayun. So kahit papano napunta rin dun sa field na ginagawa. Unti-unti. Na ngayon ay natuntunan mo na yung talagang field na gusto mo. Yes. Saan ka ngayon sumusulat? Ngayon, nandito ako ngayon sa The Mom Group and maraming mga projects na gagawin.
Ayun. But meron ako mga ginagawa on the side, yung mga PR, press releases ng mga iba-ibang companies. Yung mga features din nila for the websites. Yun. Ngayon, more on copywriting na ang ginagawa ko. Hindi na ako nakakagawa ng mga documentaries. Malay mo, kaya nga gusto ko, tayo naman ang gumawa ng documentary, Kuya Manny, kasi nami-miss ko na rin. O di, gawan mo ng documentary ang Utusa.tv at Operation Tulong USA Foundation Incorporated. Yes, yan naman ang, di ba, maganda. Kasi puro features na kasi gusto ko naman mabalik kung ako sa... isasama mo pa ako doon sa documentary na yon, parang serving. Hindi naman. Hindi naman self-serving kasi kailangan interviewing ka because you're the founder. Interview pero hindi na ako mag-narrate. Sino naman mag-narrate? Ako. Kasi Mark. Marami diyan, maraming mga I'm sure marami serving Filipino broadcasters narito sa Amerika. Hindi lang nabibigyan ng chance. Okay, so gusto ko man humaba pa ang ating kwentuhan, pero ang trabaho ko ay hinila lamang kita rito. Baka mabawasan ng iyong sweldo. Hindi kaya? Hindi naman. Sagot mo ako, Kuya Manny. Sagot ako ni Kuya Manny ngayong araw na ito. Normally, ang mga talents or professional broadcaster ay may tinatag na talent fee. Tanggalin muna natin yung fee. Lagay mo natin talent. Talent na lang. Okay lang naman po. Para lang din makabati ako sa ating mga kababayan. That's right. Okay. So, okay lang. Mga kapilipino, si Lace Goodwin ay tumutulong sa Operation Tulong USA Foundation Incorporated para iporma yung mga projects, mga kapilipino. At ako'y natutuwa dahil alam po ninyo, ang inyong lingkod ay puro public service, puro pagtulong. Ang hinggil sa mga write-ups ay pinaubaya ko na sa mga iba't ibang mga dapat na gumawa niyan. At yan ay si Les Goodwin ang umaalalay sa inyong lingkod. Thank you very much for coming over. Thank you, Kuya Manny. It's your time again to talk to our OFWs all over the world. Sa inyo po, mga kababayan, we're very proud of all the OFWs kasi dahil sa kanila, a lot of the remittances in the Philippines come from OFW. So we're very proud. Alam ko mahirap ang mga ibang bansa kasi nadadanasan din natin yan. But we're very proud of you, and sa uulitin po, mag-uusap pa rin tayo dahil isang tawag lang sa akin ni Kuya Manny, nandito ako. Thank you very much. Mabuhay Thank you ka. po. Okay. Mga kapilipino, si Les Goodwin. Operation Tulong